Noong 2008, ang Quezon City Church ay naitatag. Sa pamamagitan ng gabay ng Panginoon, ang Quezon City Church ay lumago sa pananampalataya at naging instrumento sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. Sa pamamagitan ng mga panalangin at sakripisyo, ang mga cell groups na mayroong sapat na miyembro ay naging isang church. Ang Caloocan Church, Valenzuela Church, at ang Quezon City East Church. Ngunit ang gawain ng Panginoon ay hindi natatapos dito. Ginamit rin niya ang Quezon City Church upang mapalawak ang ebanghelyo sa mga probinsyang mahirap puntahan. Sa pamamagitan ng masidhing panalangin ng mga kapatid upang maipalaganap ang ebanghelyo sa kanilang pamilya na nasa kanilang mga probinsya, maraming mission trips ang naganap sa pamamagitan ng Quezon City Church kasama ang Mente Churches at ang ating minamahal na mga kapatid mula sa South Korea upang magdaos ng mga Bible Seminar. Para sa kapakanan ng ebanghelyo, maraming bagay ang dapat na isaalang-alang bago sumabak sa espiritual na digmaan, lalo na sa pagiging lubos na nasasangkapan ng salita ng ating Diyos. Gayun din, ang mga kapatid ay nag-ipon para sa kanilang transportasyon at maging ang mga miyembro na hindi nakasama sa mission trips ay nagbigay ng kanilang offering bilang financial support at naghanda ng mga regalo. Sa kabila ng hindi komportable at mahabang biyahe, ito ay naging kagalakan ng mga kapatid sa pamamagitan ng pag-awit ng mga himno para sa Panginoon at ang inaasahan na masaksihan ng kapangyarihan ng Diyos. Na walang sinayang na oras sa kanilang pagdating, sila ay naghanda ng mga kakailanganin at lugar para sa Bible Seminar at inimbitahan hindi lamang ang kanilang pamilya, ngunit pati na rin ang mga nakatira sa kanilang lugar at maging ang kanilang mga nakilala sa daan. Sa kabila ng mission trip na ito, sinubok ng Diyos ang pananampalataya ng kapatiran sa pamamagitan ng mga kahirapan. Mula sa masamang panahon na naging dahilan ng pagkaantala ng sermon sa Apari, Cagayan, hanggang sa pagkawala ng kuryente na nagdulot ng madilim at hindi komportableng sitwasyon habang ang Bible Seminar ay nagaganap sa Sibuyan, Romblon. Ngunit, ang mga kapatid ay hindi napanghinaan. Sa halip ay nanalangin ng mataimtim para sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa na nakikinig ng ebanghelyo. Pagkatapos ng mission trip na ito, ang Quezon City Church kasama ng Mente Churches ay patuloy ang komunikasyon sa mga kapatid na naligtas sa ginanap na Bible Seminar. Ito ay katulad ng ginawa ni Apostol Pablo sa mga iglesia upang malaman ng kanilang kalagayan at palakasin ng mga kapatid na magpatuloy sa kanilang Christian life. Ang gawain ng Panginoon ay hindi natatapos dito. Ang Quezon City Church ay nagpapadala ng mga minamahal na kapatid sa bawat mission branch upang maalagaan ng mga bagong ligtas na lumago sa pananampalataya. Kahit na ito ay makakaapekto sa Quezon City Church, ang pagpapadala ng mga sundalo ng Diyos ay ayon sa kanyang kalooban. Ito ay katulad ng kung paanong pinadala ni Apostol Pablo sina Tito at Timoteo upang mapalawak ang teritoryo ng ebanghelyo. Noong 2022, ang unang mission trip sa Ballesteros, Cagayan ay naganap. At pagkatapos ng isang taon, ito ay naitatag bilang Ballesteros Church. At 3 pang churches ang malapit na ring maitatag. Una, ang kasalukuyang Cell Group 1 ng Quezon City Church ay mabilis na dumarami ang bilang, partikular sa lugar ng Tondo, Manila. Sa pamamagitan ng mga panalangin at sakripisyo ng kapatiran, ito ay maitatag bilang Tondo Church. Ikalawa ay ang Tagaytay Mission Branch. Ito ay salitang binibisita tuwing linggo ng mga ministers mula sa Quezon City Church, Mente at nearby churches upang magdaos ng Sunday sermon sa hapon sa tahanan ng isa sa ating mga kapatid. Maitatag naman ito bilang Tagaytay Church. Sa kahuli-hulihan ay ang Sibuyan Mission Branch. Sa taong ito ng 2024, 2 Sibuyan mission trips ang naisagawa para maibahagi ang ebanghelyo sa mga pamilya at kapitbahay ng ating mga kapatid. At upang maalagaan ang mga bagong naligtas na kapatid, ang iba nating kapatiran ay nanatili doon ng ilang buwan upang sila ay palakasin sa pamamagitan ng recorded Bible seminars at sa pakikinig ng salita ng Diyos tuwing linggo. At hindi magtatagal, sila ay magiging Sibuyan Church.
Mula sa patotoo ng aming minamahal na Head Pastor Hong Unsok, ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang ministeryong ito, una, dahil ito ay utos ng Diyos. Ikalawa, dahil ang isa sa ating slogan ay ang mapalawak ang teritoryo ng Ebanghelyo hindi lamang sa Quezon City kundi maging sa lahat ng mga lugar sa Pilipinas. Kung ipahihintulot sa amin ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo, kami ay susunod, kahit na ito ay sobrang layo pa mula sa Quezon City Church. Dahil si Pastor Hong ay nalipat sa Quezon City Church hanggang ngayon kasama ng mga kapatiran at ng Menti Churches, hindi kami hihinto na maipalaganap ang Ebanghelyo at patuloy na gagawin ang aming makakaya. At kahit na si Pastor Hong ay kinailangan na sumailalim sa operasyon sa Korea dahil sa kanyang injury sa paa at manatili doon para sa pagpapagaling, siya ay nagbalik dito ng sandaling panahon pagkatapos ng 2 buwan dahil sa utos ng Diyos. Sa kabila ng pangangailangan ng aming church building para sa renovation, wala kaming pinag-aalala. At kahit na ang Quezon City Church ay bumababa ang bilang dahil sa pagtatatag ng churches sa iba't ibang mga lugar, wala kaming kinatatakutan. Dahil kami ay naniniwala na muling pupunuin ng Diyos ang Quezon City Church ng mga bagong ligtas at ang kanyang gawain sa pagtatatag ng mga iglesia para sa Ebanghelyo sa iba't ibang mga lugar ay magpapatuloy hanggang sa kanyang ikalawang pagdating.